Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:07 na sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sukata sa inyong naaga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatin. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News, subong nga adlaw sang Huwebes. Petsa 7 bulan sang Mayo tuig 2026. Ako ang inyo alagad Emero Santiagudo kag karon sa aton nga headlines. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iduso ang energy security kag Middle East crisis measures sa 40th ASEAN Summit. Headline. Pagbangon sang agrikultura sa ikaduha nga quarter sang tuig, target sang Department of Agriculture. Headline. Executive order para sa 50 pesos price cap sa imported rice, malapit nang ipagwa sunod sa Department of Agriculture. Headline. Iloilo City Cooling Hubs kinbuksan na sa publiko bilang sabat sa mataas na heat index sa syudad. Headline. Masobra 1.4 kalibo nga household o 1.4 ka milyon nga household sa Western Visayas na kabenepisyo sa Kalahi Seeds Project. Headline. Pilot implementation sa Tupad Tuloy Pasada program sa Hiyon, ginunsar sa Dole Region 6. Headline. Nagmotorbangka nagkapan sa kalalawran sang Kulasi Antique, mga sakay na rescue. Headline. Philippine Standard Time, alas 8:10 na sa aga kag sa karon. Sa detalye na sang balita. Radyo Pilipinas. News. Naghilusugot ang ASEAN leaders nga mag-refocus sa ginahambalan nga seguridad kag enerhiya kag mga pamaagi para mapamag-an pa ang epekto sa tensyon sa Middle East. Sunod kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang tikang nasunuman sa nangin inisyatiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agud may yara sang unified response o kung nagaisa nga sabad para malikawan ang epekto sang Middle East crisis sa tagsa ka member state. Magluwas sinigin sa ni Gomez nga importante man ang bahin sang leaders meeting nga maihibalo sa disaster resilience nga nagatuyo nga makahimo sang resilience strategy sa bahin sang member states sa rehiyon. Gintubod niya ang mga nagakatabo sa karon sa Albay kung sa diin nagaalboroto ang bulkang mayon. Importante sunod sa iya ang commitment sang ASEAN member states para sa collaborative framework tuhoy sa disaster resilience. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Ginatanaw sa Department of Agriculture ang posible pagbangon sang sektor sang agrikultura sa ikaduhang quarter sang tuig. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may nakitaan nga pag-ayo sa produksyon sang bugas. Kadungan sang padayon nga pagsanyog sa sektor sang mga ginasagod nga sapat kag manok. Ini matapos magnubo sang 0.3% ang kabugusan nga output sang agrikultura kag pangisdaan sa unang nga quarter sang 2026 bangod sang pagluya sang pananom kag pagpangisda. Lagip na ang pagnubo sang produksyon sang palay. Sa pihak sini, nag-abiso ang DA sa mga posible nga katalagman kaangay sang pagtaas sang presyo sang langis kag epekto sang El Nino nga mahimo makaapekto sa produksyon sa mga masunod nga binulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapabaskog pa sa Department of Agriculture ang mga tikang sini para mapunggan ang pagtaas ng presyo sang labing importante nga balaklon kasunod sang oil price shock nga dala sang tensyon sa Middle East. Ini matapos ang mga reports ng Philippine Statistics Authority nga nagsaka sa 6.1% ang food inflation sang Abril kag lakip sa nag-amot diri ang pagsaka sang presyo sang bugas, mais, isda kag ulutanon. Pathag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bisan bastante ang supply sang pagkaon sa pungsod ang mataas nga presyo sang produktong petrolyo ang nagaduso sa pagtaas sang gasto sa transportasyon kag logistics nga nakaapekto sa presyo sa mga balaklon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginalauman ipagwa sa labing madali nga tion ang executive order para sa pagpatuman sang 50 pesos nga price cap sa imported nga bugas. Ginkumpirma ini ni Department of Agriculture ASEC Genevieve Velicaria Guevara kasunod sang giniwat nga price monitoring sa Project for Market sa Quezon City. Suno kay ASEC Guevara katuyuan sang price cap nga mapunggan ang tuman nga pagsaka sa presyo sang imported rice kag mapabilin nga kasarangan sa tunga ang epekto sang kinagamo sa Middle East. Sa price monitoring sang DA nagadarat gihapon sa 60 pesos kada kilo ang imported rice samtang yara naman sa 48 pesos ang binhi rice nga ginasupply sang food terminal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Cooling Hubs ginbuksan na sa publiko bilang sabat sa mataas nga heat index sa syudad. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas bilang sabat sa mainit kag mapangat syempre pangangahang ginbuksan sa Iloilo City Government ang buhas sa Mika Cooling Hubs. Ini ang cooling hub sa Diversion Road, Mandurriao, kag ang cooling hub malapit sa Halandoni Bridge sa General Luna City proper. Gindaw ni Iloilo City Mayor sa Tranya, si Engineer Neil Ravena, Head sa General Services Office ug GSO, kag ibang pa nga mga opisyales sang syudad ang pagbukas sang Iloilo City Cooling Hub sa Diversion Road. Sunod sa alkalde ang nasambit ni inisyatibo para sa mga may hypertension kasubong sa iya kag ibang pa nga mga pumuluyo sa syudad na luyag magpasilong o kung magpahuway sa tunga sang mainit nga tiyempo. Diyan tabugay niya nga labor lang ang gastos sang syudad tungod ang mga materyales kag mga equipment nga ginagamit sa pagtukod sang cooling hubs diyan pang-repurpose lang kaangay sa mga guba nga punungkuan nga gin-repair sang GSO kag ecoboards nga himo sa recycled plastic. Ang cooling hubs bukas halin alas 10 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Antes makasulod ng assessment kag registration. Sarang makakomodate sang 20 katawo ang isa ka cooling hub. May standby nga personnel gikan sa CHO kag CSWDO na magabantay sa sulod kag magaresponde sa anuman nga emerhensya. May arain nga aircon kag electric fan kag water dispenser sa loob mag-inom sang tubig o kung magpa-refill. Samtang may tukuron pa ang Iloilo City Government ng isa pa ka cooling hub sa Plaza Letagay sa city proper. Sunod sa alkalde, plano pa nila nga dugangan ng cooling hub sa ibang pang area sang syudad. Para sa Bagong Pilipinas, ang Resonsyon Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Nagapela ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW sa Iloilo City Council. Nga buligan sila kung mapadasig pa ang pagproseso sang ilang nga permits kag iban pa nga papeles para sa ilang nga pagtukod sang desalination plant nga ginapanan-aw magasabat sa kinahanglanon nga tubig sa syudad. Sang ginpatigayon nga committee hearing sang Committee on Public Utilities sang City Council sang Miyerkules nga ginpangunahan ni Councilor Romel Duron, ginpresenta ni MPIW Chief Operating Officer Angelo David Berba sa komitiba ang status sang water supply sa syudad. Lakip na ang update sang priority infrastructure projects sang kumpanya. Ginpayag ni Berba nga ang desalination plant nga target kung talay nila nga tapuson sa 4th quarter sang 2027. Apang bangod sa delay, posible nga matapos ini sa 2028 pa. Ang desalination plant may kapasidad nga 65 million liters per day nga magadoble sa service coverage sa Iloilo City, halin 28% sa 60%. Naghingyo ang MPIW sa Iloilo City Government nga i-expedite pa ang paghatag sa ilasang permits agod mapadasig ang pagtukod sang nasambit nga proyekto. Ginpatawag ni Doron ang kumpanya bilang pagpanghanda sa dry season kag mas mapintas nga El Nino ginalauman maeksperiensyahan halin Hunyo, tubtub Agosto subong nga tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pilot implementation sang tupad tuloy pasada program sa riyon ginlunsar sang Dollar Region 6. Para sa detalye ng balita, may report si Marian Grace Enenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginlaunch ang Department of Labor and Employment Region 6 ang pilot implementation sa pagtuloy pasada program sa syudad sang Iloilo Miyerkules, Mayo 6. May 116 ka mga traditional jeepney driver kag passenger assistant officers o PAOs sa mga modernized bus na may ruta Tagbak, Buntagala, GM Basa Street, Iloilo City Route ang una nga nakabenepisyo sa programa. Kada benepisyaryo makabatang sang 550 pesos na sweldo kada adlaw kag may personal protective equipment kag 1-year group personal accident insurance coverage na ginhatag sa mga benepisyaryo. Nag-allocate sa nasobra sa 1.3 million pesos na pondo para sa programa. Interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Mariluga nga pao sa modernized bus, nagpabutyag siya sa pagpasalamat sa gobyerno bango sa benepisyo nga iya mabaton sa programa. Pahayag ni nga dako nga bagay para sa iya ang mapulian bilang benepisyaryo sa programa, bangod ang iya mga sweldo, gamiton sa kinahanglanon sa ila balay, laki pang pagkaon sa iya kabataan nga yara sa iya paghinako. Para naman kay Genevieve Salarda nga isa man kapaw ang iya mga sweldo, pagagamitin niya para sa pagbaka sa school supplies ang iya mga hinabo sa masunod na school year. Nabatian ang kabayang sang pahayag ni Salarda. Ang tupad ni pasada kabayon sa programa sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon UPLIFT nga Coordinated Response Framework nga ginuman pinaagi sa Executive Order No. 110. Tinutuyo sini sa ang gilayon nga kinahanglan sa transport sector nga apektado sa pagsaka sa presyo sa petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Enenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka manilagon nga operasyon ang ginpatigayon sang Barotac Viejo Municipal Police Station matapos madakpan ang top 1 most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa Barangay La Fortuna, Barotac Viejo, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Puloy, 47 anyos kag residente sang ninambitan nga lugar. Rape with homicide ang kaso nga ginapangatubang sang suspect. Sa karon yara na sa kustudiya sang Barotac Viejo Municipal Police Station ang nadakpan nga wanted person. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Ginkumpirma sang Antique Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga nagkapan ang isa ka sakayang pandagat sa kalalawran sa tunga sang Mararison Island kag Batbatan Island sa Kulase, Antique gabi sang Mayo 6. Gilayon man nga naghiwat sang search and rescue operations ang mga lokal nga mga ngisda sa lugar kaupod ang MDRRMO Kulasi kag koordinasyon sa Philippine Coast Guard Substation kag Kulasi Municipal Police Station. So na kay Mr. Broderick Train na PDRRMO Chief, lunsay na nga na-rescue ang 4 kasakay sang bangka kag sa luwas na nga kahintangan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtilipon ang mga tiglawas sa local government unit sa Batad, DENR Region 6. NIA Region 6 kag iban pa nga stakeholders para hambalan ang ginaduso nga Alapasco Integrated Area Development Plan. Naibaluan nga nagabantog na nga tourism destination sa Banwa sang Batad kag probinsya sang Iloilo ang Alapasco Lake sa Barangay Alapasco. Agon mapasangkad pa ang iya nga potensyal ang Banwa, nagapangabay karon sang suporta sa DENR, NIA kag Iloilo Provincial Government para matibong ang lugar bilang ecotourism destination. Apang ginapangapinan sa gihapon ang dunang manggad samtang ginaduso ang development. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginalawman nga magabukas man sang ilatag sa ka One Town One Product o kun Autopub ang iban pa nga kabanwahanan sa Iloilo sa bunga tuig. Ini ang ginpayag ni Engineer Florena Abiag, Senior Trade Industry Specialist sang DTI Iloilo kasunod sa pagbukas sang bag-o nga Autopub sa Lambunaw nga ikalima nga hub sa Iloilo. Suno kay Abian, lakip sa mga lokal nga panguluhan nga nagpabutyag sang kahandaan nga magbukas ang ilang nga Autopub ang mga banwa sa Ngahoy, Barotac Viejo, Estancia, Lemery, kag Leon. Naibaluan nga antes ang Autopub sa Lambunaw, may nagapadayon man nga Autopub sa Festive Walk Mall sa Mandurriao. Casa Real Building sa Iloilo Provincial Capital pati na sa mga banwa sang Uton kag Alimudjan. Para makatukod sang Autopub, ang konseher sang banwa ang kinahanglan nga magpasar sang resolusyon nga nagapanugot si pagsulod sa Memorandum of Agreement sa tunga sang DTI kag lokal nga panguluhan. Sa idalom sang partnership, ang DTI ang nagahatag sang signage kag racks samtang ang lokal nga panguluhan ang magapangita sang lugar nga pagapahamtangan sang hub pati na ang seguridad kag elektrisidad nga kinahanglanon diri. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 1.4 million ka household sa Western Visayas nakabenepisyo sa Kalahi Seeds Project sa DSWD. Nagapanambalik sa report si Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa masobra 1.4 million pesos na household sa Western Visayas ang nakabenepisyo sa 2020 ka mga proyekto tumaring 2020 to 2025 sa idalim sang kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services o kung kalahisin sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD. Ang mga proyekto nga gipatuman sa basa kinahanglanon sa komunidad kaparo sa road infrastructure project nga may pinakamadamo nga nakabenepisyo kung sa diiraglabo sa masobra sa 596,000 ka panimalay ang nakabenepisyo sa road projects. May masobra sa 180,000 naman ka household ang nakabenepisyo sa cash for work initiatives kag masobra sa 109,000 naman ka household ang nakabenepisyo sa construction sa isolation o kung quarantine facilities sa tiyon sa COVID-19. Pagkabot sa disaster response project may masobra sa 99,000 ka household ang nakabenepisyo sa masobra sa 86,000 naman ka household ang nakabenepisyo sa flood control initiatives. Sa payong ni Annalyn Fajardo sa Kabarangay Kagawad sa Barangay Alibidhan, Bingawan, Iloilo, ginpahayag niya nga pinaagi sa mga proyekto mas mahapos na ang pagdala sa mga farm produce kapares ang saging tubukag utanan namin sa mga sityo padulong sa merkado. Isama sa nakabenepisyo sa proyekto sa Kalaysin si Mary Jane Francisco. Pahayag ni Francisco nga pinaagi sa Cash for Work program for persons with disabilities nakahatag sang income sa ila pamilya nga iya mausar sa kinahanglanan sang ila panimalay kag tuition sang iya bata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
UPV kag Iloilo City Government nagpirma sang Memorandum of Agreement para sa pagpreserba sang heritage buildings sa Calle Real o kung sa Calle Real. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas, report. isa ka Memorandum of Agreement kung MOA ang ginpirmahan sa tumasang Iloilo City Government kag University of the Philippines Visayas o kung UPV para sa isa ka proyekto nga may tinutulong nga maghimo sa mga pagtuon kag mga tikang agud magpreserba sang heritage building sa Calle Real. Ang proyekto may titulo nga Project 3, Heritage as Public Policy, Preserving and Promoting Iloilo Calle Real Buildings. Kung sabihin ila pag-ausisaon ng local heritage policies kag conservation efforts partikular sa Calle Real, agud tan-awan kung ano pa ang mga kakulangan kag ano pa ang mga kinahanglan ipatuman nga dugang nga policies. Lakip sa mga aktibidad, ano ang paghiwat sang interview kag pag-survey sa mga building owners, heritage advocates kag museum workers. Sambig sa datos ng Iloilo City Government, may 21 ka heritage structure sa Calle Real sa city proper, kag nasobra 250 naman ang heritage structure sa bilog na syudad. Katuwang sang UPV kay Iloilo City Government sa paghimo sang bagong nga heritage conservation policy amo ang UP Center for Integrated and Developmental Studies, Local Regional Studies Network, kag UP Center for West Visayan Studies. Ginpaunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias kag UPV Chancellor Clemen Camposano ang pirmahanay sang MOA sang Lunes. Pagdamo pa ang foot traffic kag maganyat pa ang mga negosyo sa city proper. Para sa Bagong Pilipinas, sa Rosang Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga scholars ay dalam sang special training for employment program sang Dumalag Vocational Technical School ginpaidalom sa training induction program. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Arinyet. Radyo Pilipinas, report. Ginpaidalo mga scholars ang Special Training for Employment Program kung STEP sa Dumalag Vocational Technical School kung DVTS sa isa ka training induction program kung TIP sining karon lang. Ang TIP ang pagsugod sa paghanas kay nagahatag sa mga scholars ang overview sa programa, mga pulisas ang eskwelahan, mga serbisyo kag benepisyo sa STEP scholarship. Pinaagi man sa training, ginapahaming duman ang mga scholar nga magsunod sa mga pagsulundan, magsunod sa safety protocols kag aktibo nga magpakigbahin sa kanang helikopter sa paghanas. Ang mga scholar nagapaydaron sa Kukuri NC2 kag Electrical Installation and Maintenance NC2. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan ng balita lokal, ginpahamtang sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 6 bilang 2026 Regional Fisher Folk Director si Johnny Valladares. Si Valladares ang nagaserbe nga chairperson sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council sa Ahoy, Iloilo. Mismo ang mga provincial fisher folk representatives ang nagpili kay Valladares nga mag-assume sang pila ka papel sang BFAR Regional Director. Partikular ang mga non-policy matters kaangay sang pagduso kag pagpalapnag sang mga programa, proyekto kag aktibidad sang ahensya. Ang pagpahamtang kay Valladares bilang Regional Fisher Folk Director ang kabahin sa selebrasyon sang Farmers and Fisher Folks Month. Ginkilala naman sang DA BFAR 6 ang dakong kontribusyon sa mga mangingisda sa ekonomiya kag sa pagpasanyog sang sektor sang pangisdaan. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:31 na sa aga. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatian ang mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nakatutok sa ilang nga Facebook kag sa tanan man nga nagapamati sa ilang nga radyo. Stay updated sa pinakauli nga mga balita sa Western Visayas. Pinaagi sa pag-like, comment, and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa liwat akong inyo alagad, Emiro Santiago kag until next time, diri lang sa Radyo Pilipinas News. Radyo Publiko, Radyo
Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.